Magandang araw sa inyong lahat. Narito na naman ang panibagong kwentong maghahatid sa inyo ng lungkot, tawa, kilig, aral at inspirasyon. Ating tunghayan ang kwentong pag-ibig ni Ivan at Jelay. Nanlaki na nga lang din ang mata ni Jelay, sabay sabing, "Ano? Tawagin na Manyak ka ata lamang ninyo ako sa pangalang Agad na sabi ng lalaki at tatayo sana, sabay sabi ni Jelay. "Sige na nga, pero sa pisngi lang ah." Unti-unti namang lumapit ang lalaki, sabay ngumiti ito at napapikit na lang si Jelay dahil mukhang tanga ang labi ng lalaki na nilalakihan pa. Tumigil ang mundo ni Jelay nang biglang joke lang pala. "Saka na tayo mag-kiss kapag nakapag-toothbrush ka na para laplapin kita." Napabuntong hininga si Jelay at saraulo pa yata ang lalaking pinakiusapan niya. Paano nga ba nagsimula ang lahat? "Ano nang balak mo niyan?" Tanong ni Ella sa kanyang kaibigan si Jelay. Nasa kondo sila ni Jelay at problemado nga si Jelay ngayon. Hindi na rin niya alam ang gagawin. Palagi na lang siyang kinukulit ng kanyang mga magulang, lalo na ng kanyang ama. "Hindi ko na alam. Kahit anong pag-ayaw ko kay Dad, hindi siya tumitigil sa pangungulit sa akin tungkol sa pag-aasawa ko." Sagot naman ni Jelay. "Dapat kasi, sinagot mo na si Renan. You know, para hindi ka na problemado ngayon. Like, para naman may maiharap ka na sa kanila. Para hindi ka na nila kulitin sa pag-aasawa o sa mga blind dates." Ani Ella habang nakatingin kay Jelay. "Oo nga. OMG ka, Ella. Ang talino mo talaga." Sigaw ni Jelay na para bang may naisip na kung ano. "Ako lang to." Ngumiti naman si Ella sa kaibigan nang sabihin iyon. "Maghahanap ako ng lalaki magpapanggap na maging boyfriend ko para naman hindi na ako kulitin nila Dad." Unti-unti namang nawala ang ngiti sa labi ni Ella. Tapos ay napabaling kay Jelay. "Ano?" Nanlalaking matang tanong ni Ella. "Bakit?" Hindi naman inalis ni Ella ang tingin niya kay Jelay. Gulat na gulat sa narinig mula sa matalik na kaibigan. "Baliw ka ba?" Saad ba ni Ella sa matalik na kaibigan. "Anong baliw? Bakit naman? Ano maghahanap? Nandiyan na si Renan eh." "Hindi ko naman gusto si Renan. At saka, alam na rin naman ni Dad na wala akong gusto doon. Kaya panigurado, magtataka siya kapag bigla kong sinabi na si Renan ang boyfriend ko." Unti-unti namang napatango si Ella sa sinabi ni Jelay. Kanina kasi ay nagulat talaga siya sa lumabas sa bibig ng kaibigan. "Saan ka naman magkakahanap ng ganyan? Sa tabi-tabi lang. Gaga? Parang sira naman, Jelay." Iling-iling na saad ni Ella. Natawa sa Jelay sa naging reaksyon ng kanyang kaibigan. Tapos ay nag-isip. Sa totoo lang ay wala siyang maisip kung saan makakahanap ng magpapanggap kung sino ang magiging boyfriend niya. Bigla lang kasi iyong pumasok sa kanyang isipan kanina. "Hindi ko rin alam, okay? Siguro maghahanap na lang ako sa kung saan para naman may maiharap ako kila Dad." "Iyong matino naman sana. Baka mamaya kung saan ka ba maghahanap lang." "Be, anong akala mo sa akin? Siyempre, yung matino yung hahanapin ko." Nag-isip si Jelay, habang ang kanyang kaibigan naman ay napapatingin sa kanya. Mukhang seryoso na kasi talaga si Jelay at wala na ngang magagawa si Ella sa kanyang kaibigan. Matapos makapag-usap ang dalawa, ay nagpaalam na rin si Ella at naiwan na si Jelay sa kanyang kondo. Napatingin pa siya sa kanyang phone dahil tumatawag na naman ang kanyang daddy. Hindi niya iyon pinansin. Alam naman niyang tungkol na naman iyon sa kanyang pagpapakasal sa kung sino mang hindi niya kilala. Kailangan talaga na makahanap na ako ngayon para hindi na mangulit si Dad sa akin. Kinabukasan nga ay maagang umalis si Jelay para pumasok sa trabaho. Mabuti na lang at wala ang kanyang ama sa kumpanya dahil umalis ito kahapon papuntang Italy para sa isang business trip. "Ma'am, good morning po.
ito po yung mga pipirmahan niyo po. Saad ni Nika sa kanyang boss. Tumango si Jelay sa kanyang sekretary at nilapag naman ni Nika ang mga papel sa mesa. Thanks, Nika. Kumain ka ba? Opo, ma'am. Kayo po ba? Gusto niyo po bang mag-order ako ng pagkain niyo? Hindi na, Nika. Pakitimpla na lang ako ng kape, please. Sige po, ma'am. Nakangiti namang sagot ni Nika. Tumango at ngumiti si Jelay roon. Tapos ay nagpaalam na nga muna si Nika. Nagtanong si Jelay dahil napansin niya kasi na maaga na namang dumating ang sekretary. Baka kasi hindi pa ito kumain ng almusal. Ginawa na nga ni Jelay ang kanyang trabaho. Medyo sumasakit pa ang kanyang ulo dahil sa sunod-sunod na mag-iisip sa kanyang gagawin. Ito na po ang kape niyo, ma'am. Thank you. Lumabas din naman agad si Nika dahil may gagawin pa rin itong trabaho. Hawak-hawak na Jelay ang kanyang ballpen habang nagpipirma. Nang mababaling siya sa kanyang phone, nakita niya ang message sa kanya ng kaibigang si Ella. Nagtatanong ang kaibigan kung nakahanap na ba ito ng lalaking makakatulong sa kanya. Kinuha na Jelay ang phone at nagtipa ng kanyang ire-reply sa kaibigan. Mabilis din namang lumipas ang oras at nang dumilim na, ay lumabas na si Jelay para makauwi. Pero mukhang hindi na ata kaya ng kanyang tiyan dahil gusto na niyang kumain. Nakakita siya ng isang restaurant at hininto na nga ang kanyang sasakyan. Panigurado, hindi pa rin nakakauwi si Ella. Kapag ganito kasi, ay matagal talagang makauwi si Ella galing sa trabaho. Masyado itong focus sa work. Minsan nga, napapaisip si Jelay sa kaibigan. Daig pa nito ang may pinapaaral ng mga anak. Hinintay na lang ni Jelay ang kanyang order at inikot ang paningin para tingnan ang restaurant. Napansin ni Jelay ang isang lalaki sa kabilang table. May kasama itong isa pang lalaki at nag-uusap sila. Napakurap si Jelay dahil napakagwapo naman kasi ng lalaking mula sa kabilang table at parang pamilyar pa ito sa kanya. Mukha siyang artista. Ang gwapo. Umiwas ng tingin si Jelay dahil napansin niyang lilingon ang lalaki. Baka mamaya ay kung ano pa ang isipin nito sa kanya. Maya-maya nga ay dumating na rin ang kanyang order at nagsimula na siyang kumain. Medyo nalilipat ang kanyang atensyon sa lalaking nasa kabilang table. Hindi naman kasi talaga nakakapagtaka dahil ang gwapo talaga ng lalaking nasa kabila. Ay nako Jelay, baka mamaya isipin niyan may gusto ka pa sa kanya. Stop na ngang kakatingin. Inayos ni Jelay ang sarili at pinakalma ang kanyang sarili. Sa kabilang table naman ay nag-uusap si Ivan at Ace tungkol sa parents ni Ivan. Alam mo bro, wala ka talagang magagawa kapag ganyan sila. Kung ako sa'yo, mag-girlfriend ka na lang talaga. Ani Ace kay Ivan. Sira ka talaga. Wala nga akong nagugustuhan ngayon eh. Si Lorraine na lang. Total matagal na siyang may gusto sa'yo. Sabi ni Ace. Sira ulo. Ayoko nga. Halos ipagtulakan ko na nga siya. Tapos ayun pag naisip mo. Sagot naman ni Ivan. Alam nga namang iba, di ba? Mas okay na rin kasi matagal mo nang kakilala. Ani Ace. Ayoko rin. Kahit anong mangyari, hindi ko gagawin yung sinasabi mo. Titisin ko na lang muna sila dad. Sambit ni Ivan. Napailing na si Ace sa kanyang kaibigan. Kanina pa niya sinasabi ang mga suggestion niya. Pero parang wala naman kasi iyon kay Ivan. Ewan ko sa'yo. Ikaw na nga itong tinutulungan eh. Ace, wala talagang mapapalayan. At ano ba naman niyang iniisip mo? Do you think mabilis maniniwala sila dad sa ganyan? Sambit ni Ivan sa kaibigan. Nagkibit balikat si Ace kay Ivan tapos ay nagsalita. Wala rin naman kasing masama kung susubukan mo. Hindi naman na nakapagsalita si Ivan sa kanyang narinig mula kay Ace. Tapos ay nagpatuloy na sila sa pag-inom. Matapos namang kumain ni Jelay ay nagpahinga siya saglit bago siya lumabas ng restaurant. Napatingin pa siya sa kabilang table na mukhang paalis na rin ang dalawang lalaking naroon. Inayos ni Jelay ang kanyang buhok at pumunta na sa kanyang sasakyan.
Bago pa man siya makasakay ay narinig na niya ang boses ng dalawang lalaki sa kanyang likuran. Pag-isipan mong sinabi ko bilin ni Ace. Sira ka talaga. Iling namang saad ni Ivan. Nakita ni Jelay na umulis na iyong isang lalaki at naiwan iyong lalaking may asul na mata tapos ay napabaling sa kanya. Nanlaki ang mata ni Jelay at agad na nag-iwas ng tingin. Agi, iniisip ata nito na may gusto ako sa kanya. Sasakay na sana si Jelay sa kanyang sasakyan nang marinig naman niya ang yabag ng paa na parang papalapit sa kanya. Kumunot ang kanyang noo at nilingon iyon. Nakita niya yung lalaking na tinitignan niya kanina sa loob na papalapit sa kanya. Flat ang gulong ng sasakyan mo. Saad ni Ivan at itinuro ang gulong ng sasakyan ni Jelay. Hindi agad nakapagsalita si Jelay sa kanyang narinig. Kitang-kita na kasi niya ang mukha ng lalaking nasa harapan niya at sobrang gwapo talaga nito. Matangkad ito na tingin niya ay nasa 6'1" ang height. Samantalang si Jelay naman ay nasa 5'8" lang ang height. Bumaling si Jelay sa gulong ng kanyang kotse tapos ay napakurap. Nakita niyang flat nga ang gulong ng kotse niya. Shucks, ngayon pa talaga. Iritang saad ni Jelay at napasapu sa ulo. Malayo ba ang bahay mo? Tanong naman ni Ivan sa babae. Hindi naman, pero hindi ko alam kung saan ko to iiwan. Ako na lang bahala rito sa sasakyan mo. Balikan mo na lang bukas kapag okay na. Napaawang ang labi ni Jelay sa kanyang narinig. Hindi alam kung bakit tinutulungan siya ng binata. Naku, huwag na. Nakakahiya naman. Tanggi pa ni Jelay sa alok ng lalaki sa kanya. Wala yun. Gusto ko lang din namang makatulong. Hindi agad nakapagsalita si Jelay sa kanyang narinig mula sa lalaking nasa harap. Pansin niya rin kasi na napakaseryoso nito. Are you sure? Baka kasi nakakasagabal ako. Hindi. Don't worry. Ako nang bahala. Here's my calling card. Para malaman mo kung okay na ba ang sasakyan mo. Napatingin si Jelay sa calling card na inabot sa kanya ng lalaki. Kinuha niya iyon at nabasa niya ang pangalan ng lalaki. Binigay rin naman ni Jelay ang kanyang numero sa lalaki para ma-update siya nito sa kanyang sasakyan. Ihahatid pa sana ni Ivan si Jelay pero tumanggi na ang dalaga dahil nahihiya na siya sa binata. Nang makarating siya sa kanyang kondo ay hindi na maalis sa kanyang isipan ang lalaki kanina. Napakagwapo naman kasi talaga ni Ivan at kung titignan mo ay para itong isang modelo. Sobrang perfect ng mukha at larawan. Parang hindi nga makitaan ni Jelay ng kapintasan ang lalaki. Pwede na siyang magpanggap ng boyfriend ko. Nanlaki ang mata ni Jelay sa lumabas sa bibig niya. Pero nahihiya naman siya na baka sabihin na Ivan ay tinatake advantage ni Jelay ang kabaitan niya. Pero kung iisipin din naman, si Ivan talaga ang pasok sa pwedeng magpanggap na maging boyfriend niya. Napaisip si Jelay roon. Hindi iyon nawala sa kanyang isipan. Pwede naman siguro, di ba? Baka naman pumayag siya. Kinabukasan ay maagang nagising si Jelay. Napatingin pa siya sa kanyang telepono nang makita ang isang mensahe roon galing kay Ivan na nagsasabi na okay na ang kanyang sasakyan. Gusto niya pang ihatid dito. Ako na lang ang pupunta. Pwede namang ako na lang kasi masyado nang nakakaabala sa kanya. Isa pa, may mga itatanong kasi ako. Nang makarating si Jelay sa restaurant ay nakita niya kaagad ang kanyang sasakyan. Naroon din si Ivan na naghihintay sa kanya. Akala na Jelay ay kukunin lang niya ang sasakyan at magpapasalamat kay Ivan. Pero nagulat siya nang ayain pa siya ni Ivan na pumasok sa loob para makakain sila ng almusal. Ay naku, huwag na. Okay lang naman. At saka ang dami mo nang naitulong. Okay lang, Jelay. Alam kong hindi ka pa kumakain sa pagmamadaling makapunta rito. Kaya tara na sa loob. Nakangiti namang saad ni Ivan. Halatang gusto pang makausap si Jelay. Aangal pa sana siya, kaya lang ay sakto naman nang tumunog ang kanyang tiyan.
Namula tuloy ang kanyang pisngi sa hiya. Tapos ay nakita niya pang bahagyang ngumisi si Ivan. Wala na siyang nagawa, kaya noon pumasok na nga silang dalawa sa loob ni Ivan. Tumatakbo pa rin sa isipan ni Jelay kung tatanungin ba niya ang lalaki o pipiliin nilang na manahimik para makaalis siya kaagad. Thank you talaga, Ivan. Kakakilala pa lang natin, pero ang dami mo na kaagad na naitulong sa akin. Nakita ni Jelay ang pagngiti sa kanya ni Ivan. Hindi niya alam kung sa gutom lang ba o may naramdaman talaga siyang kung ano sa kanyang tiyan. Napakagwapo naman kasi ni Ivan na nasa kanyang harapan. Para siyang isang artista sa ibang bansa. Ang perfect pa ng muka. Wala kang masasabing masama sa mukha ni Ivan. No problem. Masaya ako makatulong sa'yo. Nag-order na nga si Ivan ng kanilang pagkain dalawa. Pansin din ni Jelay na parang kilalang kilala si Ivan ng mga naroon. Gusto tuloy magtanong ni Jelay kung artista ba ang kasama niya o sadyang marami nga talaga lang itong kakilala. Are you okay? Tanong ni Ivan kay Jelay. Napabaling si Jelay sa lalaki nang magtanong si Ivan sa kanya. Kanina pa pala siya nakatulala at nag-iisip ng kung ano. Oo. May naisip lang. May gusto ka bang itanong? You can ask me. Sabi naman ni Ivan. Medyo nabakurap si Jelay roon. Gusto niya kasing alukin sana si Ivan tungkol sa pagpapanggap ng lalaki bilang boyfriend niya. Nahihiya naman siya dahil marami nang naitulong si Ivan sa kanya. Pero wala rin namang mawawala sa kanya kapag susubukan niya. Do you have a girlfriend? Saglit na natahimik si Ivan sa narinig mula kay Jelay. Hindi inaasahan ang tanong ng babae sa kanya. Samantalang si Jelay ay parang nawala na ata ang hiya. Dahil hinihintay na lang niya ang isasagot sa kanya ng lalaking nasa harapan. Kagabi mo pa ba yata ayan gustong tanungin? Nanlaki ang mga mata ni Jelay sa narinig. Gwapo ang lalaki, pero medyo may pagkamayabang din pala. Kidding. I don't have a girlfriend, Jelay. Mabuti nilang at nabawi agad ni Ivan ang nasabi kanina. Baka kasi mahampas siya ni Jelay. Nang marinig naman ni Jelay iyon mula kay Ivan, ay hindi siya nakapag-isip agad ng sasabihin sa lalaki. Gusto ko lang maging honest din sa'yo, sana. Hindi naman sa pipilitan kita. Pero hindi matuloy-tuloy ni Jelay ang sinasabi dahil nakakaramdam talaga siya ng hiya. Samantalang si Ivan naman ay nakatingin sa kanya. Naghihintay ng mga susunod na sasabihin sa kanya ni Jelay. Gusto ko sanang humingi ng favor. Umiwas ng tingin ang babae dahil sobrang nahihiya na talaga siya. Si Ivan naman ay hindi na nga inalis ang kanyang tingin sa dalaga. Kuryoso na rin sa mga susunod pang sasabihin ni Jelay. Sure, ano ba yun? Pwede ka namang humingi ng favor sa akin. Kaya lang, nakakahiya lang talaga eh. Ang dami mo nang naitulong sa akin. Isa pa, feeling ko masasayang lang ang oras mo. Come on, you can tell me. Ilang saglit na nag-isip si Jelay. Tapos ay tumikim at muling bumaling kay Ivan. Kakapalan ko na rin ang mukha ko, Ivan. Kasi my parents kept on telling me na magpakasal na raw ako. Lagi nila akong kinukulit na kailangan ko ng magkasal. Kailangan daw magkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Kasi nga, gusto na nilang magtaapo sa akin. Dahil lagi-isa lang naman akong anak. Kailangan mangyari ang hinihiling nila. Pero wala naman akong nobyo. At saka wala pa rin sa akin ang pagpaplano na maikasal. Nakikinig lang si Ivan habang nakatingin kay Jelay. Iniintindi niya ang lahat ng lumalabas sa bibig ng dalaga. Gusto ko na rin matigil ang pangungulit nila sa akin. Kaya nga minsan, hindi ko na lang sinasagot ang mga tawag nila. Dahil alam ko rin naman na tungkol lang yun sa pangungulit nila sa akin about sa pagpapakasal at pagkakaroon ko ng sariling pamilya. Napatingin si Jelay kay Ivan na nakatitig sa kanya. Halata sa binata na nakikinig siya kay Jelay. At hinihintay na lang ang mga susunod na sasabihin ni Jelay. So, pwede bang magpanggap kang boyfriend ko?
Pinalasaad ni Jelay kay Ivan. Hindi naman agad nakaimik ang binata sa kanyang narinig. Napakurap pa nga ang lalaki sa kanyang narinig. Samantalang si Jelay naman ay naghihintay sa isasagot sa kanya ni Ivan. Okay lang naman kung umayaw ka, Ivan. Gusto ko lang ding talungin kasi wala pa rin naman akong nahanap na magpapanggap bilang boyfriend ko. It's actually fine with me, Jelay. Nakangiting saad ni Ivan. Nanlaki ang mata na Jelay sa kanyang narinig mula kay Ivan. Hindi siya makapaniwala na pumahig din agad ang binata. Totoo ba? Nanlalaki pa ang mga mata na Jelay habang nakatingin kay Ivan. Hindi pa rin nga makapaniwala na pumahig na ito. Ayaw mo ata eh. Natatawang saad ng binata. Gusto, syempre. Masaya lang ako. At the same time, shock. Kasi pumayag ka kaagad. Parehas kasi tayo. What do you mean? Sila dad, ganyan din ang ginagawa sa akin. Gusto na nila na magkaroon na ako ng sarili kong pamilya. Gusto nilang makasal na ako. Kaya lang, wala naman akong girlfriend. Kaya paano ako magpapakasal? Ang ginagawa naman nila ay kailangan umattend ako ng mga blind dates para naman daw may mga makilala naman ako. Wala naman akong nagugustuhan. Pakiramdam ko, lahat sila umaarte lang. Para naman matapos ng lahat. Pakiramdam ko, pera lang ang habol nila. Hindi nakapagsalita si Jelay sa kanyang narinig. Hindi niya inakalang magkaparehas pala sila ni Ivan ng pinagdadaanan ngayon. Hindi niya kasi ito kilala. Kaya naman, hindi niya inaasahan na ganito rin ang nangyayari kay Ivan. Gusto nila na magkaroon na ng apo. Kasi nga katulad mo, nag-iisang anak din ako. Naiintindihan ko rin naman kung saan iyon nanggagaling. Pero ang akin lang din naman, sana maisip nila na hindi ko gugustuhin na makasal sa taong hindi ko mahal at hindi lubos na kilala. Napatango si Jelay sa kanyang mga narinig kay Ivan. Parehas na parehas talaga silang dalawa at medyo gumaan ang pakiramdam ni Jelay sa kanyang nalaman. Mas gumaan ang pakiramdam niya kay Ivan. Matapos ngang masabi ni Ivan ang lahat, ay sandali muna silang nanahimik na dalawa ni Jelay. At maya-maya nga ay nag-usap ulit sila sa kanilang gagawing plano. Bakas sa kanilang dalawa, nadesidido na talaga silang dalawa sa kanilang gagawin. Sa mga nakalipas na araw ay nagtataka naman sa Ella sa kanyang kaibigan. Para kasing may mali kay Jelay. Huy, te! Magsabi ka nga sa akin ng totoo. Ani Ella sa kaibigan. Napabaling naman si Jelay sa kanyang kaibigan na ngayon ay nakatitig sa kanya ng diretso. Mababakas na napakaseryoso nito. Tungkol saan? Maang-maangan ka pa? May tinatago ka ba sa akin? Ha? Anong tinatago? Wala. Tignan mo, nauutal ka. Sambit ni Ella. Ngumiwi si Jelay dahil ang drama ni Ella at umarte pa na parang umiiyak. Shoota ka? Ang OA. Ani Jelay at napairap pa kunwari. Ano nga kasi? May tinatago ka sa akin eh. May boyfriend na ako. Ano? Nanlalaki ang matang saad ni Ella sa kanyang matalik na kaibigan. Halos lumuwa ata ang mata ni Ella dahil sa gulat na kanyang narinig mula kay Jelay. Samantalang si Jelay naman ay hindi alam ang magiging reaksyon sa kanyang kaibigan. Gaga ka! Paano? May nagtiis sa ugali mo? Bukod sa akin? Hindi makapaniwalang saad ni Ella. Napangiwi si Jelay sa sinabing iyon ni Ella. Ay wow! Personalan pala to be! Ani Jelay sa kaibigan at napairap. May lang, ito naman. Explain mo na sa akin, go. Makikinig ang pinakamaganda mong best friend. Ikaw lang naman kasi ang best friend ko eh. Dapat lang. Turan ni Ella. Nag-appear pa ang dalawa. Tapos ay natawa. Kinuwento na nga rin ni Jelay ang lahat. Para naman maunawaan ng maayos na Ella ang lahat. May picture ka? Patingin? Ani Ella. Excited na excited. Meron ba? Wait lang. Check ko. Kinuha na Jelay ang telepono at naghanap nga ng litrato ni Ivan.
Kaya lang, ang naroon ay ilang mga pictures nilang dalawa. Iyon na lang din ang pinakita ni Jelay sa kaibigan na halos tubili na sa kilig. Ay, talaga naman! Ang pogi! Kinikilig na sabi ni Ella. Napangiti lang naman si Jelay sa kanyang narinig mula sa kaibigang si Ella. Talaga naman kasing guwapo si Ivan. Medyo familiar din siya, ani Ella. Hindi na napansin ni Jelay ang sinabing iyon ni Ella dahil tumawag si Ivan sa kanyang telepono. Kaya naman, nag-usap muna sila. May family dinner kasi sila kinabukasan. Para nga mapakilala na sa kanilang mga magulang ang bawat isa. Hindi alam ni Jelay, pero parang sobrang excited ata siya para roon. Kinabukasan, pagkatapos ng trabaho ni Jelay, ay sinundo siya ni Ivan at sabay na nga silang dalawa na pumunta sa restaurant kung saan gaganapin ang family dinner. Medyo napakurap pa si Jelay nang makita ang binata. Ang guwapo kasi nito sa kanyang suot. Guwapo naman talaga kasi si Ivan, pero mas lumabas ang taglay nitong kagwapuhan dahil sa suot nito. Napansin ni Ivan iyon na makasakay na sila sa kanyang kotse. Agad namang umiwas ang tingin ang dalaga sa lalaki. Masyado ba akong guwapo? Nanlaki ang mata ni Jelay dahil sa kanyang narinig mula kay Ivan. Hindi niya inakala na may ganito palang ugali ang binata. Akala niya kasi ay lagi lang itong seryoso, pero nagbibiro rin pala. Grabe yung hangin ah. Natawa si Ivan sa sinabi nito, kaya naman natawa na rin si Jelay roon. Bakit? Guwapo naman talaga ako ah. Oo na, baka umiyak ka pa riyan. Hindi naman ako iyakin. Nagpatuloy ang asaran ng dalawa hanggang sa makarating na nga sila sa restaurant. Nagtataka pa si Jelay dahil marami ang tumitingin sa kanila nang makita silang bumaba sa sasakyan. Are you nervous? Hindi, baka ikaw. Hindi rin. Well, hindi naman kasi ito totoo, kaya dapat chill lang tayo. Ngumiti si Ivan at hinawakan ang kamay ng dalaga. Hindi agad nakakilos si Jelay roon. Tapos ay bumilis ang tibok ng kanyang puso. Sa bawat hakbang nila ay napapansin din ni Jelay na parang nasa kanilang dalawa ang atensyon ng mga naroon. Nakita ni Ivan ang mga magulang sa pinareserve na table. Samantalang ang mga magulang naman ni Jelay ay papunta na rin. Nagulat pa ang mga magulang ni Ivan nang makita ang anak na may kasamang babae. Hindi lang kasama dahil magkahawak pa ang kamay nito. May kasama ka pala anak. Ani ng ina ni Ivan. Yes ma'am, she's Jelay, my girlfriend. Pagpapakilala ni Ivan kay Jelay. Oh, girlfriend? What? Girlfriend? Gulat na turan ng ama ni Ivan. Oh my gosh, anak! Gulat ding saad ni Mrs. Lopez. Hello po, bati naman ni Jelay. Son, she's your girlfriend? Muling tanong ni Mr. Lopez sa anak na si Ivan. Yes dad, she is. Ganda no? Nakangiting saad ng binata. Proud na proud pa. Hi sweetie! OMG! Ang ganda-ganda mo and you look very familiar. Kinikilig na sabi ni Mrs. Lopez. Oo nga, anak ka ba ng mga Cruz? Tanong naman ni Mr. Lopez. Nanlaki ang mata ni Jelay nang marinig iyon mula sa mga magulang ni Ivan. Yes po, kilala niyo po sila? Yes, sweetie. Kaibigan namin sila. And naging kaklase ko rin noong high school. Napatango si Jelay sa kanyang narinig. Hindi inaasahan iyon. Napakaliit talaga ng mundo. Bago pa man makapagsalita ulit si Jelay, ay nakita na niya ang kanyang mga magulang na papalapit sa kanila. Nagulat pa ito dahil nga sa mga kasama ni Jelay. Oh my gosh! What are you doing here? Gulat namang saad ng ina ni Jelay. Hi, I've missed you. Saad ni Mrs. Lopez. Nagyakap ang matalik na magkaibigan at nagbatian pa nga. Si Jelay naman ay mangha pa rin dahil nga sa hindi niya inakala na magkaibigan pala ang mga magulang niya at ang magulang ni Ivan. Ginoon din ang naging reaksyon ni Ivan na ngayon ay nakatingin naman sa kanyang ama at daddy ni Jelay na nag-uusap na rin.
Naupo na rin sila at tumikhim pa si Jelay at Ivan para naman malaman ng kanyang mga magulang ang dahilan kung bakit may family dinner kasama sila Ivan at ang pamilya nito. So, why are we here? Ani Mr. Cruz. Well, mukhang may sasabihin ata ang mga anak natin. Tura naman ni Mr. Lopez. Nabatingin ang mga magulang ni Jelay sa kanya. Naghihintay sa sasabihin ng kanilang anak. Dahil nga kanina ay alam na ng mag-asawang Lopez ang tungkol kay Ivan at Jelay. Ang mga magulang naman ni Jelay ang hindi pa nakakaalam. Ma'am, Dad, si Ivan nga po pala, may boyfriend. Oh, boyfriend? What? Boyfriend mo? Gulat namang sa ading ina ni Jelay. Halos takpan na nga ni Jelay ang kanyang tenga dahil sa biglaang paglakas ng boses ng ina niya. Natawa na nga rin ang mga magulang ni Ivan dahil ganoon din naman ang kanilang naging reaksyon sa kanilang nalaman. Is this true? Tanong naman ni Mr. Cruz sa anak na si Jelay. Yes, Dad. I'm Ivan Lopez, boyfriend po ni Jelay. OMG! Anak, bakit hindi mo kaagad sinabi? Kinikilig na sabi ng ina niya. Ma'am, surprise nga po. Ganyan din ang reaksyon naming mag-asawa kanina. Nagulat kami sa revelasyon nila. Ani ng ina ni Ivan. Oh my gosh, honey. May boyfriend ng anak natin. Saad naman ni Mrs. Cruz sa asawa. So, when is the wedding? Tanong naman ng ama ni Jelay. Napatingin pa si Mr. Lopez at Mr. Cruz sa bawat isa. Dahil halos pareha silang dalawa ng iniisip. Kumain na po muna tayo. Sumang-ayon naman silang lahat sa sinabi ni Ivan. Si Jelay naman ay nagpasalamat din kay Ivan sa biglaan nitong pagsasalita. Alam naman kasi nilang pareho na hindi titigil ang kanilang mga magulang kapag napag-usapan na iyong tungkol sa kasal na yan. Nagkwentuhan sila tungkol sa relasyon nila Jelay at Ivan. Gulat pa rin dahil hindi nila inasahan iyong balitang iyon. Nang matapos ang family dinner ay inimbitahan din ng mag-asawang Lopez ang pamilya ni Jelay sa kanilang mansyon para makapag-usap sila at makapagkwentuhan na rin. Si Jelay at Ivan naman ay nagpaalam na rin sa kanilang mga magulang. Pinagpuksan ni Ivan si Jelay ng pintuan at sumakay na ang babae sa kotse. Thank you for tonight. Thank you rin, Jelay. Mukhang naniwala naman sila sa atin. Sobra pa nga. Dahil gusto nilang ikasal tayo. Ganoon talaga si Dad. Gusto na kasi talaga niya ng apo. Parang si Daddy lang. Hayaan mo. Kakausapin ko para naman hindi sila magplano ng ganun. Kakausapin ko rin si Dad. Magandang araw. Napatango si Jelay at ngumiti sa lalaki. Nag-usap pa sila hanggang sa makarating na nga sila sa condo building ni Jelay. Nagpasalamat na si Jelay sa binata at pumasok na sa building ng kanyang kondo. Sa mga sumunod na araw, nagiging madalas na nga ang paglabas nila Jelay at Ivan. Kung minsan nga ay tumatawag pa ang kanilang mga magulang para i-check silang dalawa. Sa pangalang Mukhang seryoso na sila sa kasal. Ani Ivan, taon kong itinago iyon ang bumungad kay nararamdaman Jelay ko para kay nang Sir maupo siya. Ethan. Nasa isang Nang gabing coffee shop aminin silang ko sa dalawa. kanya ang lahat, Napagpasyahan na makita yun na ang dahil sa simula kasal na sinasabi ng ng kanilang kwento mga magulang. Pero kinabukasan, Kinausap ko rin sila nag-resign Dad siya. at mukhang At hindi na nga tumingin ata akong sila iniwan. mapipigilan. Fast Parang hindi forward na nga ata after matutulog 3 sila, Mami. years, Kapag natanggap bumibisita ako sa bilang bahay, junior developer tungkol sa kasal ang sa bukang isang bibig nila. malaking kumpanya. Hayaan muna At natin. laking gulat ko Tapos nang kapag maging nag-open senior ulit sila lead tungkol ko doon, ay ang lalaking parang matagal sasabihin ko nang natin na hindi nakikita. okay. Pero sa mga Naway susunod na mag-enjoy araw kayo sabihin sa natin na pakikinig pag-uusapan ulit at natin. kapulutan ng aral Good idea. ang aking kwento. Tapos, kapag medyo nagtaka na sila, saka natin sabihin na Dear, parang nagkakalabuan listen na up. tayo. Gusto kong i-welcome Mag-usap natin tayo ang kung kailan pinakabago natin sasabihin nating junior developer. na hiwalay na tayo. Para hindi sila ganun mabigla. Habang tumayo si Macy sa Napatungo gitna si ng Jelay malawak sa at kanyang modernong narinig opisina mula kay ng Ivan. tech company Pero na bakit matagal parang may niyang kung ano rin pinapangarap siyang pasukan. naramdaman sa kanyang Suot ang dibdib isang formal nang marinig iyon. komportableng blouse at Sa slacks. paglipas ng mga araw ay masaya naman si Ivan at Jelay sa kanilang setup. Lalo na ang kanilang mga magulang na excited na nga rin sa kanilang kasal. Iyon kasi lagi ang kanilang bukang bibig
kapag bumibisita ang dalawa sa kanilang mga magulang, lalo na kapag magkakasama sila sa isang dinner. Ngayon nga ay Sabado ng gabi at si Jelay ay umuwi sa kanilang mansyon. Pagod ito dahil sa kanyang trabaho. Marami kasi siyang meetings kanina. Maupo ka anak, kakain na tayo. Ani Mrs. Cruz kay Jelay. Hindi ba kayo sabay ni Ivan? Hindi po Dad, busy rin po kasi siya sa trabaho. Well, ganyan talaga kapag nasa politika. And I didn't expect na si Ivan ang boyfriend mo. Dapat nung una pa lang, sinabi mo na sa amin ng mami mo. Para naman, hindi na kami nag-abala sa mga blind dates. I'm so happy naman kasi may boyfriend ka na, sweetie. And talagang si Ivan pa na anak ng mga kaibigan namin. Nagulat talaga ako, kaya naman sobrang saya ko. Nagkangiting saad ni Mrs. Cruz. Hindi naman alam ni Jelay kung ano ang mararamdaman dahil medyo naguluhan siya sa sinabi ng kanyang ama kanina. Busy din talaga yan si Ivan dahil mayor. Isa pa, abala rin ang mga magulang niya sa trabaho. Ani Mr. Cruz. Nanlaki ang mata ni Jelay sa narinig. Hindi makapaniwala sa narinig sa ama. Mayor? Mayor daw si Ivan. Bakit hindi sinabi ni Ivan sa kanya? What's wrong, anak? Mukhang gulat na gulat ka. Okay lang po ako, Mom. Medyo pagod lang ako. Hindi pwedeng malaman ng kanyang mga magulang na hindi niya alam ang tungkol sa pagiging mayor ni Ivan. Baka mahuli pa ang kanilang pagpapanggap kapag nagkataon. Hindi na rin naman nagtanong ang mga magulang niya. Tapos ay nagpatuloy na sila sa pagkain habang nagkukwentuhan. Samantalang si Jelay naman ay hindi na naalis sa isipan ang nalaman. Nang sumapit nga ang Lunes ay sinabi ni Jelay sa kaibigan ang nalaman. Hindi pa rin nakakausap ni Jelay si Ivan tungkol doon. Sabi na kaya pala familiar siya. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Hindi naman ako sure. At saka nakita ko lang siya sa somewhere. Tapos siya nga talaga yung mayor. Dapat sinabi niya sa akin agad. Kaya naman pala tinitignan kami kapag nasa restaurant kami. Mayor na pala yung lagi kong kasama. Hindi ko man lang alam. Nakakahiya. Baka kung ano-ano pa ang pinagsasabi nila sa akin. Baka nilalait na ako ng mga sumusuporta sa kanya. As if naman papayag si Ivan na gagawin yun sa'yo. Isa pa, baka nahihiya rin si Ivan na sabihin sa'yo kasi baka nga magbago ang pakikitungo mo sa kanya. Baka kapag sinabi niya sa akin, baka hindi siyang pinagpapanggap kong nobyo ko ngayon. Oh, di ba? Ganyan na ganyan talaga ang magiging reaksyon mo. Kasi nga, alam mo na mayor siya. Kaya gets ko rin naman si Ivan. Anong gagawin ko ngayon? Mag-usap kayo, di ba? May dinner kayo mamaya? Oo, doon na kami sa restaurant magkikita. Total, may dala naman akong kotse. Sabihin mo sa kanya yan. Para naman magkaliwanagan kayo. Sabi naman ni Ella. Medyo napakunot ang noo ni Jelay sa kaibigan. Tungkol lang naman dun sa pagtatago niya sa akin na isa pala siyang mayor. Yun lang, ang pag-uusapan namin. Napatungo si Ella sa matalik na kaibigan. Pero halata rin sa mukha na parang may iba pang iniisip. Kaya naman nagtaka si Jelay kay Ella. Okay, sabi mo Saad ni Ella sa matalik na kaibigan. Napailing na nga lang si Jelay sa sinabi ni Ella. Tapos ay nagtrabaho na nga silang dalawa. Mabilis na lumipas ang oras at nang maggabi ay nagpaalam na nga rin si Jelay kay Ella na aalis na. Hindi rin naman traffic kaya nakarating agad si Jelay sa restaurant kung saan sila madalas kumain ni Ivan. Naging favorite restaurant na nga nilang dalawa ayon. Nang makita siya ni Ivan ay ngumiti ang binata kay Jelay at kumaway. Hindi alam na Jelay pero bumilis ang tibok ng puso niya dahil roon. Ngumiti rin naman siya sa binata at nang makalapit ay umupo na rin. Umorder na nga silang dalawa ng kanilang makakain. At nang matapos ay hindi ni Jelay alam ang gagawin. Gusto na niyang itanong kay Ivan ang tungkol sa kanyang nalaman. I have something to tell you, Jelay. Bumaling si Jelay kay Ivan nang magsalita ito. Hindi naman nagtaka si Jelay.
Mukhang alam naman na kasi niya ang sasabihin nito. Ang totoo niyan, sa akong mayor. I'm sorry if hindi ko agad nasabi. Hindi ko rin kasi alam kung papaano sasabihin sa'yo. At isa pa, hindi mo rin ako kilala. Kaya naman hindi na rin ako nakakuha ng tiyempo para sabihin sa'yo. Nalaman ko kina Dad na isa ka palang mayor. Tapos sinabi rin ni Ella sa akin. Medyo nagulat ako nang marinig ko yun. Hindi ko rin naman kasi tinanong kung ano nga ba ang trabaho mo. Basta ang alam ko lang, may trabaho ka. I'm really sorry. Hindi kasi ako makahanap ng tiyempo, kaya hindi ko na nasabi. Pero ngayon ko talaga balak na sabihin sa'yo. Kaya nga minsan masyado akong busy kasi marami akong trabahong kailangan asikasuhin. Paghingi ng tawad ni Ivan, napatango si Jelay. Hindi naman ganoon ka-big deal sa kanya na hindi agad nasabi ni Ivan ang tungkol doon. Mabuti nga ayon at nasabi na rin ni Ivan sa kanya ang tungkol sa pagiging mayor niya. Mabuti na rin at maayos naman sila. Maya-maya ay dumating na nga ang kanilang orders sa pagkain at nagsimula na rin silang kumain. Kapansin-pansin din na parang nagnanakawan ng tingin sila, Jelay at Ivan. Kapag nag-uusap naman sila, ay minsan ang isa sa kanila ay hindi makatagal ng tingin. Parang may gustong sabihin si Jelay at Ivan sa bawat isa na hindi nila magawa. Alam mo, kinukulit na naman ako nila Dad. Sabihin na kaya natin na naghiwalay na tayo. Parang masyado pa atang maaga. Baka magtaka sila. Napaisip si Jelay sa narinig. Tama nga naman kung ganun agad ang sasabihin nila. Baka magtaka naman ang kanilang mga magulang. Nagpatuloy sila sa pagkain. Habang sila ay nag-uusap. May ilan pang tumigil para batiin si Ivan at bumati rin naman pabalik ang lalaki. Si Jelay naman ay nakatingin lang din. At tumatango rin sa mga bumabati kay Ivan. Hindi alam ni Jelay kung ano nga ba ang iniisip ng mga iyon habang napapatingin sa kanilang dalawa. Nang matapos na silang dalawa, ay hinatid na nga ni Ivan sa Jelay pauwi. Nang makapasok sa loob ng kondo, ay hindi alam ni Jelay kung bakit ba ang bilis ng tibok ng puso niya. Baka sa pagod, saad ni Jelay sa sarili. Hindi na lang niya pinansin iyon at pumunta na sa kanyang banyo para makapag half bath. Araw-araw ay napapadalas ang pagkikita nilang dalawa. Parang nakalimutan na nga yata nila na nagpapanggap lang sila. At hindi totoo kung anuman ang meron sa kanilang dalawa. Anak, bakit hindi mo imbitahan si Ivan dito mamaya? Tagal na rin naming hindi nakitang fiancé mo. Anang ginang sa kanyang anak na si Jelay. Mom, hindi pa po siya nagpro-propose. Doon rin naman pupunta yon. At excited na kami ng daddy mo. Yeah, sabihin niyo lang kung ano ang matutulong namin para mapadali ang kasal. Hindi umimik si Jelay. Kapag kasi sumagot pa siya, ay hindi na rin talaga titigil ang kanyang mga magulang. Alam niyang kahit na anong sabihin niya, ay hindi sila titigil. Isa pa, bakit parang nagugustuhan na rin yata ni Jelay ang kanyang mga naririnig mula sa mga magulang? Mahal mo na? Tanong ni Ella. Iyon ang naging tanong ni Ella sa kaibigan nang magkwento si Jelay sa kanya. Nasamid naman si Jelay sa naging tanong ni Ella sa kanya. What? Hindi ah. Hindi ko siya mahal. Grabe, ang taas ti. Nagtanong lang naman ako kung mahal mo na ba. Ay, hindi nga kasi. Sus, kahit halata naman talaga. Alam mo, okay lang naman. Paras naman kasi kayong walang mga jowa eh. Kaya carry na yon. Isa pa, halata naman na parang nagugustuhan nyo na ang bawat isa. Kakanood mo lang yan ng mga Chinese drama at kakabasa ng libro. Nagsasabi lang ako kung ano ang totoo. Kitang-kita kaya sa mga mata niyong dalawa. Tigilan mo nga ako, Ella. Hindi ko talaga siya gusto, no? Talaga lang, ha? Tignan natin. Nakangising saad ni Ella sa kaibigang tangging-tanggi. Hindi nagsalita si Jelay. Uminom na lang sa kanyang matcha drink. Wala naman kasi talaga siyang gusto kay Ivan. Totoo naman talaga na wala talaga.
at sa kanyang tingin ay hindi siya magkakagusto kay Ivan. Hindi mangyayari ang bagay na yon. Ano na, bro? Hulog ka na ba? Tanong ni Ace. Sira. Sus! Kunwari pa. Halata namang mahal mo na nga yung fake girlfriend mo. Mabait si Jelay at okay kaming dalawa. Ang layo ng sagot Pangaasar ni Ace. Okay naman talaga kami. Wala lang to sa amin. Walang mali siya. Muling tanong ni Ace habang nakangisi. Wala naman talaga. Hindi namin gusto ang bawat isa. Sabi pa ni Ivan sa kaibigang makulit. Talaga lang Baka magulat na lang ako. Bigla kang umami na mahal mo na nga. Hindi mangyayari yan, Ace. Oo na lang talaga, Ivan. Hindi na nagsalita pa si Ivan sa sinabi ng kanyang kaibigan. Alam niya rin kasi na hindi na ito titigil kakasalita tungkol doon. Ang totoo naman talaga, wala naman kasing feelings na involve. Talagang close na rin kasi si Ivan at Jelay. Kaya nagpagkakamalan na may gusto sila sa bawat isa. Iyon ang naiisip ni Ivan na dahilan. Sorry Ivan, gusto kasi talaga nila ma'am na makita ka. It's okay, Jelay. Wala rin naman akong ginagawa. Nasa mansyon nila Jelay si Ivan. Sinabihan kasi ng mga magulang ni Jelay ang kanilang anak na imbitahan si Ivan para naman sabay-sabay silang kumain ng dinner. Magsasalita pa sana si Jelay nang bigla naman nilang narinig ang boses ng mga magulang ni Jelay. Ivan, nandito ka na. Halika na para makakain na tayo. Ani ng ginang. Thank you po. Kumusta, iho? Tanong naman ni Ginoong Cruz. Nanahimik na nga lang si Jelay habang ang kanyang mga magulang ay panay na ang pagkikipag-usap sa binata. Napapatingin pa si Jelay kay Ivan at may kung ano na naman siyang nararamdaman sa kanyang sarili. Mabilis din ang tibok ng puso niya. Hindi niya maunawaan kung bakit. Para na yata siyang mababaliw ngayon. Iho, mabuti naman at nakarating ka. Siyempre naman po, inimbitahan niyo po ako Alam ko naman busy ka sa trabaho, kaya salamat pa rin sa pagpunta. Wala po sa akin yon, tito. Oh, kumain ka lang ng kumain. Si Jelay ang nagluto niyan. Excited siya na matikman mo ang mga luto niya. Ma'am, nahihiyang saad ni Jelay. Ay nako, nahihiya pa talaga. Masasanay ka rin anak. Ikakasal din naman kayo Excited namang saad ng ina ni Jelay. Napailing na lang si Jelay sa mga sinabi ng kanyang mommy. Tapos ay kumain na nga rin. Ganoon din naman ang ginawa ni Ivan na hindi alam ang isasagot sa mga sinabi ng mommy ni Jelay kanina. Mabuti na lang at nag-iba na rin ang topic. Kaya nakasabay na rin si Ivan sa pagsasalita. Habang si Jelay naman ay nanatiling tahimik. May ibang iniisip. Kaya nang matapos silang kumain ay lumabas si Jelay at Ivan para magpahangin. Pasensya ka na tungkol kay mami Okay lang. Sanay na rin naman ako Isa pa, ganyan din naman sila mami sa'yo. Kapag nga bumibisita ka sa bahay, yakap na yakap si ma'am sa'yo. Napailing na lang ang dalawa dahil sa kanilang mga magulang. Hindi nila alam kung paano nga ba nila matitigil ang nangyayari. Dahil seryoso na talaga ang kanilang mga magulang tungkol sa kasal. Okay ka lang, hindi ka na nagsalita. Pagod lang siguro ako. Matulog ka na, uuwi na rin ako. Hatid na kita sa labas. Wag na, kaya ko naman. Tanggi ni Ivan, pero umaling lang sa kanya si Jelay. Tara na! Walang nagawa si Ivan doon, kaya naman sabay na silang lumabas na Jelay. Nagpaalam na muna si Ivan sa mga magulang ng Dilaga. Ngayong gabi kasi ay dito matutulog sa mansyon si Jelay, kaya hindi sila magkakasabay ng binata. Mag-iingat ka, iho. Mag-ingat ka sa pagmamaneho. Opo, salamat po ulit. Ngumiti ang mga magulang ng Dilaga, tapos ay nauna nang pumasok sa loob. Alam kasi nila na magkikis pa ang dalawa.
kahit hindi naman talaga. Akala siguro nila, halikan mo ako. Pwede rin. Nakangising saad ni Ivan. Ivan? Ani Jelay, namumula na ang pisngi. Joke lang. Ito naman. Ewan ko sa'yo, puro kakalokohan. Ani Jelay at umirap sa lalaking natatawa sa kanya. Cute. Ani Ivan nang nakangiti. Umirap sa kawalan si Jelay at pinasakay na si Ivan sa kotse nito para makauwi na. Sa daan ang tingin! Paalala ng dalaga kay Ivan. Opo, madam. Sumaludo pa ito kay Jelay at kumaway para makapagpaalam na. Kumaway rin si Jelay sa papaalis na si Ivan. Ingat! Text kita mamaya. Malambing na saad ni Ivan. Napatango na lang ang dalaga kay Ivan at mabilis na ngang pinaandar ni Ivan ang kanyang sasakyan. Pumasok na ang dalaga sa loob ng mansyon at dumiretso na sa kanyang silid. Mabilis ang tibok ng puso ng dalaga at alam niyang dahil iyon kay Ivan. Sa mga sumunod na araw ay bumibisita na nga rin si Ivan sa kondo ni Jelay. Parang normal na nga rin sa kanilang dalawa iyon. Ngayon nga ay nasa office ni Ivan si Jelay. Dumalaw ito sa trabaho ng binata. Marami pa ang umusisa dahil hindi naman ito first time na may dumadalaw na babae sa kanilang mayor. Pero nakakagulat din dahil pinakilala si Jelay na girlfriend niya. Ang ganda ng jowa ni Mayor. Ani ng isang babaeng mahaba ang buhok. Kaya nga, balita ko rin, mayaman kaya bagay sila. Sabi naman ng katabi nitong blonde ang buhok. Sos, baka arranged marriage lang yan. Sabi naman ng isa pang babae na maiksi ang buhok. Gaga, pinakilala na ka kanina ni Mayor. Mukha naman silang masayang dalawa. Ani naman ng mahaba ang buhok. Kaya nga, ibig sabihin nun, mahal na mahal nila ang isa't isa at hindi sila pinilit. Sabi naman ng blonde na buhok na babae. Baka naman kasi palabas lang nila yan. Alam niyo naman basta mayayaman. Sabi naman ng maiksi ang buhok sa dalawang babaeng kasama. Ang dami mo namang sinasabi. Siguro, ayaw mo kay Ma'am Jelay. Kaya sinasabi mo ang mga yan. Sabi naman ng mahaba ang buhok. Oo nga, baka naiinggit ka lang kay Ma'am Jelay kasi siya ang girlfriend ni Mayor. Dagdag ring saad ng blonde ang buhok. Hindi ako naiinggit, nagtataka lang. At saka, hindi niyo ba nabalitaan? Bumalik na si Rona, yung ex ni Mayor. Sabi naman ng maiksi ang buhok. Natigil lang sila sa pag-uusap nang makita nila si Mayor at ang kasintahan nitong si Jelay na patungo na sa kotse. Mukhang papaalis ang dalawa. Ang sama ng tingin ng ibang babae sa akin dito ah. Gulat lang sila kasi may girlfriend na ako. Grabe naman, hindi ba nagkaroon ka ng ex dati? Oh, matagal na rin nung naghiwalay kami. Oh, pero bakit parang gulat na gulat naman yata ang mga kababayan mo rito? Hindi mo naman first time magkaroon ng girlfriend eh. Hindi nakapagsalita si Ivan sa sinabi ni Jelay. Kaya nagsalita ulit ang dalaga. Mukhang alam na nga ang sagot. Baka rin umaasa pa sila na magbabalikan kayo ng ex mo, no? Hindi malayong ganoon nga ang iniisip nilang lahat. Tumingin si Ivan kay Jelay, samantalang ang dalaga naman ay umiwas na lang ng tingin. Inayos ang kanyang sarili sa pagkakaupo. Hindi na rin nagsalita at tumingin na lang sa labas ng kotse ni Ivan. Tumingin pang muli si Ivan kay Jelay bago tuluyang magmaneho ng kanyang sasakyan. Sa mga sumunod na araw ay madalas ang pagbisita ni Jelay kay Ivan. Si Ivan din kasi noong mga nakaraan ay bumibisita rin sa trabaho ng dalaga. May dala pa itong mga bulaklak at pagkain. Para nangang flower shop ang office ni Jelay sa sobrang dami ng bouquet roon. Ang bango naman yan. Adobong manok na may kasamang patatas. Paborito mo kasi yun eh. Thanks, love. Nanlaki ang mata ni Jelay dahil roon. Para tuloy siyang nakuryente. Hindi iyon napansin ni Ivan dahil tuwang-tuwa siya sa kanyang pagkain. Habang ang mga nakakita at nakarinig ay kinilig sa dalawa. Kain na tayo. Tumango si Jelay kay Ivan.
inaya rin ng binata ang kanyang mga kasama para makakain na ng tanghalian. Pumasok na nga ang dalawa sa office ni Ivan at hinanda ang kanilang mga plato para makakain na silang dalawa. Ang sarap. Hindi na ata gustong matapos ni Ivan sa pagkain dahil sarap na sarap siya sa luto ni Jelay. Samantalang si Jelay naman ay napapangiti na lang sa binata. Mahilig na talagang magluto si Jelay kaya ganoon na rin siya kagaling. Kaya nga noong nagsimula na siyang bumukod ay kaya na nga talaga niyang buhayin ang sarili dahil nga marunong naman na siyang magluto. Uy, dahan-dahan naman, baka mabulunan ka na. Ang sarap kasi ng luto mo. Ako lang to. Natawa si Jelay sa sariling sinabi. Habang si Ivan naman ay nakangiti habang kumakain. Napapadalas pa nga ang pagsuliyap niya kay Jelay. Pero agad ding umiiwas ng tingin para hindi yun mapansin ng dalaga. Matapos nga nilang kumain ay umorder si Ivan ng kanilang panghimagas. Habang naghihintay ay tinitignan ni Jelay ang mga nakadisplay sa office ng binata. Naroon ang ilang mga larawan ng lalaki. Kinuha niya ang isang picture frame na may larawan ni Ivan. Nag-golf si Ivan sa picture at kahit naka-side view lang ang lalaki ay kita pa rin ang kagwapuhan nito. Ayan na naman tuloy ang mabilis na tibok ng puso niya. Hindi niya alam kung bakit ganoon na agad ang epekto sa kanya ni Ivan. Nakatingin lang naman siya sa litrato ng lalaki. At naka-side view pa lang iyon. Pero halos mabaliw na ata siya dahil doon. Napailing si Jelay at napatingin sa binata na binuksan ang pintuan. Nandyan na ang dessert na in-order nila. Kumain na nga ulit ng dessert ang dalawa. Tapos ay nag-usap din. Nagpahinga saglit sa Jelay. Pagkatapos ay nagpaalam na rin na babalik sa kanyang opisina. Hinatid siya ni Ivan sa labas. Text me, okay? Okay. Tumango ang binata at kumaway na kay Jelay. Bumusina naman si Jelay tapos ay pinaandar na ang kanyang sasakyan. Pero bago pa siya tuluyang makaalis ay may nakita siyang babae na nakatingin sa kanila kanina. Hindi naman kilala ni Jelay kaya pinagsawalang bahala na lang niya. Hinintay na muna ni Ivan na mawala sa kanyang paningin ang sasakyan ni Jelay bago siya pumasok sa loob. Kinuha niyang telepono para i-text si Jelay. Hindi pa man siya nakakapasok sa kanyang opisina ay may tumawag na sa kanya. Ivan! Tawag ng isang babae. Anong ginagawa mo rito? Gulat na saad ni Ivan nang makita kung sino iyon. Wow! Wala man lang I miss you? Sabi pa ng babae kay Ivan. Kailan ka pa nakabalik? Grabe naman! Wala talagang pakialam? Sabi pa ng babae at gumuso. Bakit ka nga dito? Hindi ka na dapat pumunta. Tura ni Ivan sa babae. Si Rona, ang kanyang ex-girlfriend. Gusto lang naman kitang dalawin at isa pa, namiss kita. Niyakap ni Rona si Ivan. At itutulak na sana ni Ivan si Rona nang makita ni Ivan sa Jelay na nakatingin sa kanila. Jelay? Bumalik si Jelay sa opisina ni Ivan dahil naiwan niya ang kanyang cellphone. Pero iba rin ang kanyang natatnan. Naiwan ko ang cellphone ko. Jelay! Tawag ni Ivan. Hindi pinansin ni Jelay si Ivan. Pagkatapos ay kinuha niya ang kanyang telepono. Nagmamadali rin siyang lumabas. Jelay! Sandali! Ivan! Ano ba? Sino ba yon? Hayaan mo na ngayong babaeng yon. Inis na saad ni Rona. Shut up, Rona. She is my girlfriend. Kung hindi mo kayang respetuhin yon, umalis ka na lang. Napatulala ang dalaga sa narinig. Habang si Ivan naman ay hinabol na nga sa labas si Jelay na nakasakay na sa sasakyan at mabilis na umalis. Sumakay si Ivan sa kanyang kotse at hinabol ang sasakyan ni Jelay. Binuksan ni Ivan ang bintana ng kanyang sasakyan. Pagkatapos ay tinabi niya ang sasakyan sa kotse ni Jelay. Jelay, please, kausapin mo ako. Wala tayong dapat pag-usapan, Ivan. Siya yung yumakap sa akin, di ako.
Wala akong pakialam. Huwag mo na nga akong sundan. Ayoko nga. Susundan pa rin kita. Makulit na sabi ni Ivan. Ang kulit mo naman. Tumigil ka na. Ayoko. Napairap si Jelay sa kawalan. Mukhang hindi na nga titigil si Ivan sa ginagawa. Kaya naman, minabuti na lang ng dalaga na ihinto ang sasakyan sa may gilid ng kalsada para sumunod ang binata. Baka kasi mamaya ay madisgrasya pa silang dalawa sa kanilang ginagawa. Ano ba kasi? Paano ang trabaho mo roon? Iniwan mo? Mas importante ka naman. Baka kasi hindi mo na ako pansinin. Eh ano naman sa'yo kung hindi na nga kita papansinin? Nakataas pa ang kilay na saad ng dalaga. May balak ka nga. Kaya tama lang na sinundan kita. Nababaliw ka na. Paano na lang kung napahamak ka? Para kang gago. Hindi naman nangyari. Gusto lang kitang makausap at magpaliwanag sa nakita mo kanina. Wala ka namang dapat ipaliwanag. Hindi naman totoong tayo. Tama naman ang sinabi ng dalaga. Hindi naman talaga totoong sila ni Ivan. Kaya nagtataka si Jelay kung bakit nag-abala pa si Ivan na habulin siya sa kalsada para lang doon. Ayaw niya na umasa dahil alam naman niyang wala namang pag-asa. Pero kung ganito si Ivan, baka hindi na niya maiwasan iyon. Gusto niyang maliwanagan siya. Dahil nakakatakot nga talaga ang pag-ibig. Kailangan mo talagang sumugal kapag nagmahal ka. Kaya sabihin mo sa akin, bakit mo ginagawa to? Bakit mo ba ako hinabol? Hindi naman talaga tayo. Hindi naman tayo, Ivan. Kaya bakit? Bakit mo ginagawa to? Sagutin mo ako. Kasi nahihirapan akong intindihin. At hindi ko na alam kung ano ang iisipin sa nararamdaman ko sa'yo. I like you. Nagulat si Jelay sa kanyang narinig. Parang kanina, okay lang sa kanya kung ano ang sasabihin ni Ivan. Kasi naman tanggap niya na hindi siya gusto ng binata. Kaya lang, iba ang narinig niya. Hindi nakapagsalita si Jelay sa kanyang narinig. Nakatitig lang siya kay Ivan na nakatingin lang din sa kanya. Alam kong nakakagulat. Pero totoo ang sinasabi ko. Gusto talaga kita. Noong una, okay lang naman ang lahat. Wala lang sa akin. Okay lang yung mga ginagawa natin kasi part yun ng fake relationship natin. Pero habang tumatagal na, nag-iiba na siya. Alam ko sa sarili ko na iba na yung nararamdaman ko. Hanggang sa nakumpirma ko ang gusto na kita. Gustong gusto. Kaya kung nagtataka ka sa mga ginagawa ko ngayon at sa paghahabol ko sa'yo para magpaliwanag, ito na ang sagot doon. Dahil nga, gusto kita, Jelay. Gustong gusto kita. Natahimik silang dalawa ng ilang segundo. Ni hindi pa masyadong nagproproseso sa isipan ni Jelay ang kanyang mga narinig. Hindi makapaniwalang gusto rin pala siya ni Ivan. Okay lang kung wala kang sagot. Basta hayaan mo lang ako na mahalin ka. At pwede bang totohanin na rin natin to? Iligawan kita. Wag na. Wala akong pag-asa. Bakit pa? Ha? Naguguluhang saad ni Ivan. Bakit mo pa gagawin? Gusto rin kita. Nanlaki ang mga mata ni Ivan sa kanyang narinig. Parang sasabog ang kanyang dibdib sa sobrang bilis ng tibok ng puso niya. Ganoon din ang nadarama ni Jelay. Agad na lumapit si Ivan kay Jelay at niyakap niya ito. Masaya ang kanilang mga puso dahil sa wakas ay umamin na rin sa kanilang tunay na nararamdaman. Nalaman iyon ng kanilang mga kaibigan at tuwang-tuwa ang mga ito dahil sila lang naman ang may alam sa peking relasyon na iyon ni na Jelay at Ivan. Ngayon ay totoo na talaga ang kanilang relasyon at wala na silang tinatagong kung ano sa lahat. Kailan ba ang kasal niyo? Tanong ni Ace. Nagpaplano sila mama at nakapag-usap na rin kami na Jelay. Ayaw naman namin magmadali. Pero gusto kong si Jelay nang makasama ko habang buhay. Mahal na mahal mo talaga? Oo naman. Sobrang bait na Jelay. Isa pa,
Napakaganda. Bagay talaga kami. Gwapo ka ba? Asar ni Ace. Gago ka talaga. Feel na feel mo rin talaga ang pagiging gwapo eh. Asar pa ni Ace. Oo naman, gwapo talaga ako. Natawa ang matalik niyang kaibigan sa kanilang naging usapan. Hanggang sa napunta iyon sa seryosong usapan. Mabuti naman at hindi na nagpakita yung ex mong si Rona. Turan ni Ace. Sabi ko, wag na siyang magpakita. Ginugulo niya ako, lalo na si Jelay. Pahayag naman ni Ivan. Alis. Tapos ngayon, babalik para manggulo. Pas talaga sa mga ganyang ex. Parang balak pa atang bawiin ka eh. Inis namang sabi ni Ace. Hindi mangyayari yan. Mahal na mahal ko si Jelay. At hindi rin naman ako magpapabawi eh. Hindi na ako babalik pa sa kanya. Nagpatuloy ang usapan ng matalik na magkaibigan. Hanggang sa dumating na rin sina Jelay at Ella na may dalang merienda na ginawa nila. Nagplano silang pumunta sa Palawan para sana magbakasyon dahil medyo busy na nga sila sa kani-kaniyang nilang mga trabaho. 4 silang pumunta roon at excited ang dalawang magkaibigang babae sa kanilang bakasyon. Naniligaw na ba si Ace kay Ella? Hindi ko rin alam. Hindi naman nagsasabi si Ace eh. Ewan ko rin sa kaibigan kong yun. Baka nga sila na. Hay, ang lakas makabantay sa ating dalawa. Tapos, sila rin pala may tinatago. Napailing na lang ang magkasintahan sa kanilang mga kaibigan at inayos na muna ang kanilang mga gamit. Nasa hotel room sila at mamaya nga ay lalabas si Jelay at Ivan para sabay-sabay na rin silang makakain ng hapunan. Anong gusto mo, love? Tanong ni Ivan. Lobster please. Ngumiti si Ivan at nilagyan ng lobster ang kanyang kasintahan sa plato nito. Nag-usap-usap sila habang kumakain. Masyadong relaxing dahil sa background music at hangin na hinahampas ang kanilang mga buhok. Dagdag din ang magandang view ng dagat at ingay ng mga alon. Akala ko ba nalagay mo sa bag mo? Ani Ella. Nakalimutan ko yata. Sabi naman ni Ace at napakamot sa ulo. Sinabihan na kitang i-check muna bago tayo umalis. Hayaan mo na. Meron naman akong extra. Sabi naman ni Ace. Napailing na lang sina Jelay at Ivan sa dalawa dahil sa kanilang narinig. Naiwan kasi ni Ace ang charger niya sa kondo. Mabuti na lang at may extra itong dala. Kaya lang ay sermon naman ang inabot ni Ace kay Ella. Ayaw kasi ng babae na may naiiwang gamit. Lalo pa at importante pa iyong naiwan ni Ace. Natapos sila sa pagkain at pagkukwentuhan. Pagkatapos ay pumunta na rin sa kanilang mga kwarto para makapagpahinga na rin. Mahaba pa ang araw nila bukas para libutin ang magandang Palawan. Hindi ka maliligo? Sabay tayo. Alam ko na yung binabalak mo. Ayaw mo? Siyempre gusto. Ngumiti rin si Jelay. Ligo na tayo. Natawa si Jelay kay Ivan at sabay na nga silang pumasok sa banyo. Sakto lang ang lamig ng tubig sa shower. Pero baliwala iyon dahil sa init na dulot ng katawan ng dalawa. Lalo na nga nang maglapat na nga ang mga labi ng dalawang magkasintahan. Kinabukasan ay masakit ang katawan ni Jelay dahil sa mainit na gabing pinagsaluhan nila ni Ivan. Good morning. Morning. Battery ni Jelay. Pinataka ni Ivan ng morning kisses sa Jelay. Kaya naman napangiti ang babae sa ginawa ni Ivan sa kanya. Kaya mo bang maglakad? Oo naman. Medyo masakit lang talaga. Kung hindi mo kaya, bubuhatin na lang kita. Si OA naman no. Kaya ko talagang maglakad no, love. Natatawang saad ni Jelay sa nobyo. Okay po, love. Ani Ivan at hinalikan si Jelay. Napailing na lang talaga si Jelay sa kasintahan at sabay na nga silang lumabas para naman makakain na sila ng kanilang almusal. Nakita pa nila si Ace at Ella na mukhang kakagising lang. Pero hindi sila nakita ng mga kaibigan. Kaya naman, napatigil ang dalawa
dahil nakita nilang naghalikan ang dalawa. Nagkatinginan sina Ivan at Jelay. Mukhang pareho nga ang iniisip sa kanilang mga kaibigan. Tama nga ang kanilang hinala. Hindi na lang nila inusisa ang mga kaibigan. Mukhang wala pang balak magsabi ang dalawa. Kaya naman hinayaan na muna ni Ivan at Jelay sina Ace at Ella. Masaya ang araw nila sa Palawan. Talagang nakaka-refresh ng utak ang kanilang naging bakasyon. Ang ganda rito. Gusto kong bumalik. Nakangiting saad ni Jelay sa boyfriend. Gagawin natin yan, mahal. Kasama ng mga anak natin. Of course, love. Pero pakasalan mo muna ako. Oo naman. Gusto mo ngayon na eh. Agad-agad? Mahal na mahal mo talaga ako, no? Oo naman. Baliw na nga ako sa'yo eh. Bakit? Ikaw ba hindi? Turan ni Ivan. Mukhang magtatampo pa nga yata. Mahal na mahal syempre. Kapag hindi ikaw, ang mapapangasawa ko, iiyak na lang ako. Ang cute mo talaga. Sarap kagatin. Gigil namang sabi ni Ivan sa girlfriend. Ikaw kagatin ko dyan eh. Ay tama. Kinagat mo nga pala ako kagabi. Hoy, shut up ka lang. Namumulang sabi ni Jelay. Natawa si Ivan sa kasintahan. Tapos ay pinatakan ito ng halik sa labi. Mababa ka sa dalawa ang pagmamahal nila sa bawat isa. Kaya nga ayaw ng pakawalan ang bawat isa. Gusto na talaga nilang magpakasal. I love you. Malambing na saad ni Ivan. I love you too. Muli ay pinatakan ni Ivan ng halik sa labi ang nobya. At mas lalong lumalim iyon nang humalik pabalik si Jelay. Parang ang putla mo, nak. Ani ng ginang sa kanyang anak. Sa work lang po, ma'am. Medyo busy po kasi. Huwag masyadong magpuyat, ha? At saka sabi nga rin ni Ivan sa amin, madalas ka daw nagpupuyat. Ginagising mo lagi si Ivan para kumain ng strawberry. Cravings lang po, ma'am. Nakatira na rin kasi sa isang kondo, sina Jelay at Ivan. Kaya naman, kapag gustong kumain ni Jelay, si Ivan ang ginigising niya. Sinabi rin niya yung mangga na gusto mong kainin. Tapos dapat siyang umakyat sa puno. Natatawa si Jelay dahil sa sinumbong talaga ni Ivan sa kanyang mga magulang ang mga cravings niya. Magsasalita pa sana si Jelay nang parang makaramdam siya ng pagbaliktad ng kanyang sikmura, kaya agad siyang tumakbo patungong banyo para sumuga. Napakunot naman ang noo ng mga magulang ni Jelay dahil roon. At maya-maya at may tumakbo na sa kanilang isipan. Bakit po? Han, ihanda mo yung sasakyan. Ano nang ginang sa kanyang asawa? Mom, ano pong nangyayari? Kailangan natin pumunta sa OB. Hindi nagsalita ang babae dahil alam niya kung ano ang ibig sabihin nun. Tinext na lang din niya ang nobyo na sumunod na lang. May meeting din kasi si Ivan kasama ang mga kapwa officials. Well, I'm happy to announce that you are almost 7 weeks pregnant. Congratulations! Masayang saad ng doktora. Oh my gosh! I know it! Naiiyak namang saad ng ina ni Jelay. Niyakap ng mag-asawang Cruz ang kanilang anak. Sakto rin namang dumating si Ivan at kasama ang mga magulang nito. Jelay is pregnant! Saad ng ama ni Jelay. Oh my gosh! Magkakaapo na ako! Sabi ng ina ni Ivan na naiiyak na sa tuwa. Ako rin syempre! Sabi rin naman ng ama ni Ivan. Natuwang-tuwa rin sa narinig. Niyakap ni Ivan ang kanyang nobya at hinalik-halikan pa ito. Masayang masaya dahil magkakaroon na sila ng kanilang anak. Thank you. Thank you. I love you, my love. I love you more. Nalaman din agad nila Ace at Ella iyon. Kaya naman, nag-celebrate sila sa mansyon nila Ivan. Masayang masaya ang lahat sa balitang iyon. At nang gabi ring iyon, ay inaya na nga ni Ivan sa Jelay na magpakasal. Araw-araw akong nagdarasal sa Panginoon. Nagpapasalamat dahil binigay ka niya sa akin at nakilala kita. Siguro,
Kung hindi na flat yung gulong ng kotse mo, hindi talaga tayo magkakilala. Kaya naman nagpapasalamat din akong na-flat yung gulong ng sasakyan mo. Mahal, maraming salamat sa pagmamahal mo sa akin. At sa pag-aalaga mo kapag may sakit ako. Sa mga luto mong laging masarap. Talagang wala na akong mahihiling pa sa isang katulad mo. Walang papantay sa'yo. Mahal ko. Dahan-dahan nang lumuhod si Ivan at naglahad ng maliit na box. Tapos ay binuksan iyon. Nakita ni Jelay ang kumikinang na singsing sa loob. Ikaw lang ang gusto ko makasama sa habang buhay. Will you marry me? Of course, my love. Oo talaga. Magpapakasal ako sa'yo. Sa'yo lang talaga. Agad na isnuot ni Ivan ang singsing kay Jelay at niyakap ito. Nagpalakpakan ang kanilang mga magulang at mga kaibigang nanunood. Hinalikan ni Ivan si Jelay at humalik din naman pabalik si Jelay sa kanyang fiancé. Matapos ang proposal ay naging mas abala sila dahil sa wakas ay maaasikaso na talaga nila ang totoong kasal. Si Jelay ay kasama ang fiancé at mga kaibigan nila. Pati na rin ang mga magulang ay abala sa mga dapat mangyari sa kasalan nilang dalawa. Hindi na nga sila makapaghintay, lalo na at buntis na nga rin si Jelay. Binabalak nila na makasal muna para kapag nanganak na si Jelay ay okay na rin ang lahat. Makalipas nga ang 3 buwan ay kinasal sila sa malaking simbahan. 5 buwan na ang kanyang tiyan, kaya medyo halata na rin sa suot niyang wedding gown. Simula umpisa hanggang sa palitan ng vows at hanggang sa matapos ang kasal ay panay ang iyak ni Jelay at Ivan. Sobrang saya ng mga puso nila sa nangyayari sa kanilang dalawa. Sino nga ba kasi ang mag-aakala na handong silang dalawa rito sa kasalan? Dagdag din ang mga pag-iyak ng kanilang mga magulang at mga kaibigan sa kanilang vows kanina. Hinaluan na rin nila iyon ng mga nakakatawang message. Pero mas lamang pa rin talaga ang mga nakakaiyak. Thank you, ani Jelay sa kanyang asawa. Ako nga dapat nang magpasalamat sa'yo, mahal. Thank you sa lahat. Thank you rin, love, sa pag-aalaga rin sa akin at sa pagmamahal sa akin na kahit minsan medyo suplada ako. Natatawang saad ni Jelay sa asawang si Ivan. Sanay naman na ako. Uwi ka ni Ivan sa asawa. Natawa si Jelay sa kanyang asawa. Tapos ay muli siyang hinalikan ni Ivan. Sumisigaw na nga si Ace na tama na raw at sa honeymoon na raw nila ituloy. Natawa na lang din tuloy si Ivan at Jelay sa kaibigan. Tapos ay nakita nila na umiyak pa rin si Ella. Alam nilang masayang masaya ang kanilang mga kaibigan para sa kanila. Umamin na rin kasi sina Ella at Ace na sila na nga rin. Hinihintay na lang din ni Jelay at Ivan ang kasal ng dalawang kaibigan. Makalipas nga ang ilang buwan ay nanganak si Jelay ng isang malusog at guwapong lalaki. Pinangalanan nila itong Jared Icarus. Nakuha niya ang ilong at labi mo. Nakangiting saad ni Jelay. Yung mata naman yung sayo. Parang mas kamukha mo nga, mahal. Ako nagluwal tapos nagdala sa kanya ng 9 na buwan. Tapos sa'yo lahat nakuha. Ngumuso si Jelay nang sabihin iyon. Okay lang yan. Gawa na lang ulit tayo ng bago. Nakangiting saad ni Ivan sa asawa. Sira ka talaga. Hindi pa okay yung tahi ko. Mamaya masira to. Natatawang sabi naman ni Jelay. Natawa na lang ang dalawa sa kanilang usapan. Pagkatapos ay sabay na pabaling sa kanilang munting anak na mahimbing nang natutulog. Ang pogi-pogi naman talaga. Gigil na sabi ni Jelay sa kanilang anak. Siyempre, kanino pa nga ba magmamana? Ayan na naman po siya. Sa akin naman talaga, mahal ko. Ay, oo na nga po. Ngumisi si Ivan at hinalikan ang kanyang asawa pagkatapos ay niyakap ito. I love you. Malambing na saad ni Ivan sa kanyang pinakamamahal na asawa. I love you more, saad ni Jelay. Muli ay hinalikan ni Ivan ang kanyang asawa at tumugon naman ng halik si Jelay. Pagkatapos ay sabay silang natawa.
Nakakatuwa ang pag-ibig nila Jelay at Ivan na akala noong una ay mananatili lang na peke. Pero agad namang nagwakas dahil parehas na pala na totoo ang kanilang nararamdaman sa isa't isa. Kaya naman ngayon ay nauwi na nga sa kasalan ang pag-iibigan ng dalawa at bumuo na rin sila ng kanilang masayang pamilya. Wakas.